Pansamantala nanunuluyan sa mga evacuation center ang mga naapektuhan ng sunog sa Caloocan City kung saan isang namatay. May news to go si Athena Imperial. Nasa 1,000 pamilya ang apektado ng sunog sa 4 na barangay dito sa Caloocan City. Sa bilis ng pagkalat ng apoy, di bababa sa 500 bahay ang tinupok sa magkakadiit na barangay 117, 118, 119 at 120. Pero ang pinakanapuruhan ay ang barangay 119 at 120. Sa kasagsagan ng sunog, humahango sa mga residente palabas ng nagliliyab nilang lugar. Sobra po lakas talaga ng apoy. Sa looban po nang galing eh. Marami pong bumbero kaso walang tubig. Ang kailangan po namin tulong. Bumbero po kung pwede lang, parang awa nyo na. Kailangan pa po namin ng bumbero para ma-apply yung Kasi apoy. lakas na po eh. Ang iba, pilit pang sinasalba ang bahay mula sa mga nagbabagang alipato. Ang sunog na nagsimula umano sa barangay 120, mabilis na kumalat sa iba pang barangay dahil daw sa lakas ng hangin. Umabot ng halos 10 oras bago tuluyang naapula ng mga otoridad ang sunog. Malaki sunog at gumagapang siya kasi ordinary combustible material, light materials, kahoy, mga lumang kahoy. Sa inisyal na investigasyon ng BFP, isa ang kumpirmadong patay sa sunog na kinilalang si alias Ricky, na dayo lamang umano sa barangay 120. Pansamantalang nanunuluyan ang mga biktima sa mga paaralan, sa isang terminal ng bus at dito sa simbahang kalapit ng mga nasunugang barangay. Problema sa ilang evacuation centers ang kawalan ng kuryente dahil nasunog din ang mga kable ng kuryente. Sa terminal namang ito ng bus, walang tent o kahit anong masilungan ang mga residente. Ang lokal na pamahalaan ng Caloocan, inoorganisa na ang pagbibigay ng tulong sa mga apektadong residente. Kakausapin ko bukas yung may-ari o yung diocese na mag-o-opera ko sa kanila na bibili na lang ng city. Kung pumayag sila, makipag-usap sa NHA para tayuan ng medium rise. Samantala, patuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa dahilan ng sunog. Athena Imperial, GMA News.